Samantala, pumasok na balita sa DZRH kaninang alas 6:15 ng umaga. Kinwestiyon ng isang consultant ng Sanofi Pasteur at forensic expert ang autopsy ng Public Attorney's Office o PAO sa mga hinihinalang namatay sa Dengvaxia vaccine. Kung bakit nasabi ng forensic expert na si Raquel Fortun na questionable ang isinagawang autopsy ng PAO, alamin natin yan sa report ni Reggie Espiritu. Kinwestiyon ng konsultant ng Sanofi Pasteur ang autopsy ng Public Attorney's Office sa mga batang hinihinalang namatay sa epekto ng Dengvaxia. Ayon kay Dr. Raquel Fortun, consultant ng Sanofi, kaduda-duda ang resulta ng investigasyon ng PAO na wala naman umanong certified pathologist. Masyado umanong selective ang PAO dahil ayaw papasukin sa investigasyon ng UPPGH na may eksperto sa pathology na very basic anya sa autopsy. Sabi pa ni Fortun, premature o masyadong maaga ang conclusion ng PAO tungkol sa tunay na sanhi ng pagkamatay ng mga bata na naturukan ng Dengvaxia. Magugunitang idineklara ng Public Attorney's Office na strongly linked sa Dengvaxia ang inimbestigahan nitong pagkamatay ng 14 na bata sa iba't ibang lugar sanhi umano ng kontrobersyal na bakuna. Batay naman sa advisory ng manufacturer na Sanofi, mabisa lang ang Dengvaxia sa mga dinapuan na dati ng dengue fever at pwede naman itong makasama kung ang bibigyan nito'y hindi pa nagkaroon ng dengue. Iginiit pa ni Dr. Fortun na consultant na ng Sanofi, hinihintay-anya nila ang report sa autopsy pero wala pang pinapakita sa kanila ang PAO para ma-review. Unang-una, kuha ka ng talagang tamang tao. At saka, tanongin mo ano yung pamamaraan. Tapos, ano ba yung objective mo? Kasi hindi maganda ang investigation mo, meron ka ng conclusion. Tapos ang nangyayari, yung investigation mo ay kumukuha ka lang ng ebidensya in support of your conclusion. That's not really the scientific way to do it. Iginiit pa ni Fortun, hindi dapat i-conclude na agad na epekto ng Dengvaxia ang pagkamatay ng ilang bata dahil hindi pa naman talaga tapos ang investigasyon. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at i-ring ang bell para araw-araw updated ka.